Welcome to Donmar TV News Channel. Direct line kay Joma nga ito, Ma'am Lorraine. Direct line, everyday nagtatawagan kay Joma. Phone pal niya ito, phone pal. Napaka-arrogante ni Isko Moreno. Kanina sa kanyang statement, sa kanyang live broadcast. Napakayabang, hambog. At napaka-arogante para sasabihin niya na huwag niyo na kaming komentaryuhan dito sa pagsauong sa baha at ulan kasi yun ang gusto ng taong bayan. Kalokohan yun. Wala siyang sistema, walang damdamin, at hindi nagko-coordinate at hindi naniniwala sa iba pang opinion ng leader ng pamahalaan na gusto niya, bida lang palagi at bida. And then they have the effect is that it's not transformational on both sides because public service, honestly, for me, it's a privilege, it's a joy. General Parlade served for 38 years, diba? There's iba yung kaligayahan. So, yung sinasabi ni Pangulo, kung ayaw mo magsilbi, umalis ka dito kasi ang sasaktan yung maliliit, diba? Bakit mo pinapila? Pwede naman gumawa ng paraan na na gawin mong komportable sila habang pinagsisilbihan mo. Ma'am, very simple lang suggestion, Sir Parlade, ni Pangulong Duterte. Maiba lang kami ng konti, MJ, na babalikan namin kagad yung main topic sa first part natin. Ang naririnig ko sa Pangulo nang inulit yung kanyang speech kagabi, sabi niya, pwede namang mga school buildings ang gamitin, gymnasium, yung hindi abot ng baha. Tapos magbigay ka ng numbers. Halimbawa, today, 300 lang muna. Tapos bukas, 300 ulit. Pwede namang ibigay yan sa mga barangay. First 300, second 300, third 300. Kung ginagamit mong utak mo at ginagamit mong puso mo, kasama ng utak mo siyempre, na ang pamamalakad ay hindi para pagpapahirap at maltrato sa tao. At nakikinig ka dapat doon sa iba pang opinyon ng gobyerno. Pinanindigan pa niya ngayong araw. Wala daw pakialam kung ang tao ay may gustong sumuong sa bahat ulan. Sino yan? Sino yan? Si Isko ba yan? Si Isko Moreno pa rin. Pinanindigan pa rin niya. Walang hiya nga. Ang narinig ko kasi sa zona ni Pangulo, yung sinasabi niya, grabe, parang you're so out of touch with the people you serve. Hindi ninyo nararamdaman kung ano yung nararamdaman nila. 'Di ba, na pinapila mo na ang sagot niya, Ma'am Lorraine, hindi kagaya ng iba na ngaw-ngaw. Wala naman silang alam sa kalagayan ng mga mamamayan ng Maynila. Tapos, so pinaparinig niya doon yung kamatayan black. Hindi si Pangulo, dahil si Pangulo hindi, talagang si Pangulo ang binira niya. Magpe-criticize lang para kay Pangulo yun. Magpe-criticize lang para sa makangaw-ngaw lang, para siraan ng Maynila. Pero hindi nila alam na gusto ng tao ang bakuna, tapos wala naman kayong maibigay na bakuna sa amin. Kaya kailangan namin talagang ipilit ang pagpapasuong sa mga baha. But nonetheless, tama kayo. Your point is very clear. Hindi yan good governance. That is maltreatment of the people. And that is misgovernance. That is malgovernance. You know the executive order number 1 of the president, what it is? I'll just simplify it again. Huwag niyong pabalik-balikin ang mahihirap. Kasi hindi nila kaya yan. Hindi maikli ang mga PC nila. Wala silang oras, wala silang pamasahe, wala silang pabalik-balik. Pag nandyan na, you serve them. So yeah, that is the heart of the president, which I hope when he steps down, we all get it. We all get what he's saying, us in government, us who have that job. Kasi trabaho namin, kami binabayaran to do that. So you serve, what that means is you go down and you understand what they go through, di ba? Kaya nga gusto ko yung Pro 11, Region 11 na police na revitalized police sa barangay kasi sila, they go down on the ground and they become part of the people, di ba? And then they understand what they go through. Yeah, dagdagan ko lang. So far si Mayor Isko na pinag-uusapan natin. Pero napakadaming local executives na ganyan. Maalala ko noon nung ako ay nag-brigade commander, 2016, early part of the Pinoy administration. Alam mo, pinagmamalaki ng mga local officials doon na doon sa Mindoro, for instance. Sabi nila, ang ganda-ganda pa ng kalsada namin dito pero ginigiba na namin kasi meron na kaming pondo. Sabi ko, sir, anong nangyari doon sa mga barangay roads? Anong nangyari sa mga farm-to-market roads? Bakit hindi yun ang gawin nyo? Bakit hindi yung mga tulay papunta doon sa mga barangay ang ipagawa nyo para yung mga produkto ng mga mangyan, produkto ng mga malalayong mga farm ay makarating sa bayan? Yun, manhid ang mga local leaders natin doon. Kaya ang ginawa namin doon, MJ, ang ginawa ko noon, pinilit ko na maging part ng Regional Development Council kasi kami sa AAP noon, wala pang NTF-LCAC noon eh. Sa AAP,
ang membership namin, doon lang kami sa Regional Peace and Order Council, sa mga Peace and Order Councils. Kasi yun yung mga kausap namin doon, mga pulis, NAPOLCO, mga security sector lang. Sabi ko, bakit tayo nag-uusap dito? Ang pinag-uusapan natin dito, puro problema ng bayan. Ang solusyon na doon sa kabila, sa Regional Development Council. Kaya ipinilit ko noon hanggang yung ating mga kaibigan, in-nominate ako doon sa Regional Development Council at by accident, naging member ako, non-voting. At doon ko naipaliwanag sa kanila na hindi po pwede itong ginagawa natin. Patong-patong na yung ating kalsada rito sa National Highway and yet hindi natin magawa yung napakaikling barangay o farm to market road nandyan lang sa gilid. Ito yun, sabi ko, tamang-tama nagkaroon ng NTF-ELCAC. So ito na ngayon yung sinasabi namin na alam nyo, kung may malasakit lang tayo sa ating mga kababayan, kahit hindi na magkaroon na ng NTF-ELCAC, dapat matagal itong na-address yung mga bagay. And I'll cite another example dyan sa Silangan Road, dyan sa Laguna. As early as mga siguro 2010, 11 yan. Sabi ko, nagtataka ako, bakit kaya yung kalsada rito ang ganda-ganda? Maya-maya papatungo na naman ng aspalto. Samantalang pag umakyat ka doon sa isang barangay sa Pakil, Laguna, grabe yung kalsada nila doon. So sabi ko, bakit hindi na lang kaya dalhin ng mga, alam mong sagot nila? Kasi marami kaming perang pagkukuhanan sa Kongreso o kung saan-saan. But yun nga, anong tanong, seryoso ba tayong ayusin at magserbisyo dito sa mga kababayan natin na lalong nangangailangan ng ating mga serbisyo na ito. So, ako, paulit-ulit kong sinasabi to MJ, ako ay napakaswerte dahil inabot ko pa yung panahon na ito bago ako nag-retire, yung totoong serbisyo na ipaabot natin sa ating taong bayan. Narinig niyo ba yung rant ni Pangulo nung SONA tungkol sa mga pinapapila mo ng alas 4 ng umaga na sa gitna ng baha, sa gitna ng baha. Tanga ka ba? 'Di ba? Tanga ka ba? Wala ka bang puso? Hindi ka ba bumababa? Ba't hindi ka gumawa ng paraan? Parang, and then you could Pero feel pinanindigan pa niya, Ma'am Lorena. Pinanindigan pa niya ngayong araw. Wala daw pakialam kung ang tao ay may gustong sumuong sa baha at ulan. Sino yan? Sino yan? Si Isko ba yan? Si Isko Moreno pa rin. Pinanindigan pa rin niya. Walang hiya nga. Ang narinig ko kasi sa SONA ni Pangulo, yung sinasabi niya, grabe, parang you're so out of touch with the people you serve. Hindi ninyo nararamdaman kung ano yung nararamdaman nila. 'Di ba, na pinapila mo na ang sagot niya, Ma'am Lorraine, hindi kagaya ng iba na ngaw-ngaw. Wala naman silang alam sa kalagayan ng mga mamamayan ng Maynila. Tapos, so pinaparinig niya doon yung kamatayan block. Hindi si Pangulo, dahil si Pangulo hindi, talagang si Pangulo ang binira niya. Magpe-criticize lang para sa kay Pangulo yun. magpe-criticize lang para sa makangaw-ngaw lang para siraan ng Maynila. Pero hindi nila alam na gusto ng tao ang bakuna tapos wala naman kayong maibigay na bakuna sa amin. So kaya kailangan namin talagang ipilit ang pagpapasuong sa mga baha. But nonetheless, tama kayo. Your point is very clear. Hindi yan good governance. That is maltreatment of the people. And that is misgovernance. That is malgovernance. You know the executive order number 1 of the president, what it is? I'll just simplify it again. Huwag niyong pabalik-balikin ang mahihirap. Kasi hindi nila kaya yan. Hindi maikli ang mga PC nila. Wala silang oras, wala silang pamasahe, wala silang pabalik-balik. Pag nandyan na, you serve them. So yeah, that is the heart of the president, which I hope when he steps down, we all get it. We all get what he's saying, us in government, us who have that job. Kasi trabaho namin, kami binabayaran to do that. So you serve, what that means is you go down and you understand what they go through, di ba? Kaya nga gustong-gusto ko yung Pro 11, Region 11 na police na revitalized police sa barangay kasi sila, they go down on the ground and they become part of the people, di ba? And then they understand what they go through. And then they have the effect is that it's transformational on both sides because public service, honestly, for me, it's a privilege, it's a joy. General Parlade served for 38 years, di ba? There's iba yung kaligayahan. So, yung sinasabi ni Pangulo, kung ayaw mo magsilbi, umalis ka dito kasi ang sasaktan yung maliliit, di ba? Bakit mo pinapila? Pwede naman gumawa ng paraan na gawin mong komportable sila habang pinagsisilbihan mo. Ma'am, very simple lang suggestion, Sir Parlade, ni Pangulong Duterte. Maiba lang kami ng konti, MJ, na babalikan namin kagad yung main topic sa first part natin. Ang naririnig ko sa Pangulo nang inulit yung kanyang speech kagabi, sabi niya, pwede namang mga school buildings ang gamitin, gymnasium,
Yung hindi Yeah. abot ng baha. Tapos magbigay ka ng numbers. Halimbawa, today, 300 lang muna. Tapos bukas, 300 ulit. Pwede namang ibigay yan sa mga barangay. First 300, second 300, third 300. Kung ginagamit mong utak mo at ginagamit mong puso mo, kasama ng utak mo siyempre, na ang pamamalakad ay hindi para pagpapahirap at maltrato sa tao. At nakikinig ka dapat doon sa iba pang opinion ng gobyerno. Napaka-arrogante ni Isko Moreno kanina sa kanyang statement, sa kanyang live broadcast. Napakayabang, hambog, at napaka-arrogante para sasabihin niya na huwag niyo na kaming komentaryuhan dito sa pagsaong sa baha at ulan kasi yun ang gusto ng taong bayan. Kalokohan yun. Wala siyang sistema, walang damdamin, at hindi nagko-coordinate at hindi naniniwala sa iba pang opinion ng leader ng pamahalaan na gusto niya, bida lang palagi at bida. So those are the kind, hindi man ito cooperative sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pinapabayaan niya ang infiltration ng CPP, NPA, NDF sa area ng Tondo at port area. Tapos ngayon, ang pagpuna ni Pangulong Duterte, masama pang dating sa kanya. These are the officials that we do not deserve to have in government. And they do not have any right to be there in the government. Itong banggit ko. General Parlade, I know you have a take on this. Suplado ito eh. Hindi ito nakikinig, lapitan mo. Hindi kanya papansinin. General Parlade, pwede bang pasingit? Kung ang sinasabi ni Mayor Isko pala, yung puro salita, hindi si Pangulo yon kasi si Pangulo is the exact opposite. Ang track record niya sa Davao, gagawin niya yan kung ano yung sinabi niya. Hindi siya kyaw-kyaw, hindi siya ganon. Yes. Hindi siya. Tsaka kunyari, si Mayor Isko pala yan. So, siya ito. Ito yung hindi maliwanag na kaaway ang CPP, NPA, NDF, di ba? Direct line kay Joma nga ito, Ma'am Lorraine. Direct line. Everyday nagtatawagan kay Joma. Phone pal niya ito, phone pal. Oh boy.